Talaga, pag Hi, it's me again. Today is September 17 and get ready with me. And also, meron akong agenda which is yung pagpapagawa ko ng eyeglasses. Kaya ako magpapagawa ng salamin dahil nadagdagan na naman yung aking grado sa mata. Kasi recently ay nagpa-check up ako ng mata ko kasi yung nangyayari sa akin, sobrang sakit ng ulo ko for almost 1 week na siya. OMG! First time ko ulit mag-video or mag-vlog dito sa channel ko, and kaya ayun. So, sa mga bago dyan, welcome here. And sa mga luma dyan, kumusta kayo? Sobrang tagal kong hindi nakapag-upload, kaya naninibago talaga ako. Okay, back to our topic. Ayun nga, nagpa-check up ako ng mata. So, time first, maglalagay ako na ito ng, ano ba ito? Tinted sunscreen from Maybelline. So, ayun, dahil hindi ko na nakikerry yung sakit niya, lalo na sa pagkakaroon ng dry eyes, nagpa-check up na ako. So, pagka-check up ko, so, ang sabi sa akin ng doktor nga, parang yung sa loob ng mata ko, yung mga nerve namamaga din siya, kaya nagkakaroon ako ng mga symptoms na ganun. And then naresetahan niya ako ng gamot. So yung gamot niya is hindi siya iniinom, pinapatak siya. Parang dalawa yung nagamot, then every 4 hours mo siya ipapatak. So ginawa ko yun in 14 days. Then naging okay naman. Yung next follow-up check-up ko, nagkaroon naman ng improvement. Pero medyo maga pa rin talaga siya. So kailangan ko ituloy yung pagpapatak ng gamot. And then chinek niya na rin yung mata ko. Sabi niya, if may grado ko, meron naman talaga. So medyo mababa pa nung una. And then kalaunan nun, yung tinest niya ako, parang mas tumaas yung grade ng mata ko. So sabi niya na kailangan ko na padagdagan yung grado ng salamin ko para maka-discount makapag-less ako sa gastos. Ganun pa rin yung frame na gagamitin ko. So papapalitan ko lang talaga yung lens. So ito yung salamin ko. Ito talaga yung salamin ko. And then ito yung frame niya. So ito yung frame. Yan. So very okay pa yung frame niya. Yung pupuntahan kong optical clinic, sa may siya, Paterno, Quiapo. So nakalimutan ko kasi yung pangalan ng clinic na pinagpupuntahan ko. Since pandemic, doon na talaga ako nagpapagawa ng salamin. So bali magiging pangatlong paggawa ko na to ng salamin to. So ang ginagawa ko na lang sa kilay ko is nagaganto na lang ako. This is for curl line. So nilalagyan ko na lang siya. And since nagmamadali na rin talaga ako, gusto ko lang talaga kayo i-update kasi na pupunta. Back to our topic, marami dun sa pinapagawaan ko sa Paterno, Quiapo. Marami talagang optical clinic dun. Halos tabi-tabi din sila, and siguro sa price na lang talaga sila nagkakatalo. So next ko ilalagay is this lip and cheek tint. So magtitint na ako. Alam niyo ba, ang ganda doon sa sa pinapagawaan ko ng salamin kasi
since affordable na, unlike sa ibang brand store, affordable siya. Makaka-less discount ka pa talaga. Kung marunong ka makapag-negotiate, makakapag-discount ka pa talaga ng malaki. Kaya sobrang natutuwa ako doon sa store na yun. Kasi very accommodating sila. Yung mga frames nila doon, sobrang mura. Hindi pala sobra, mura. And sobrang nakakatuwa kasi ang daming magagandang frame doon. Pero anyway, hindi talaga frame ang pupuntahan ko doon, kundi yung lens. So, kumusta lahat? Ngayon lang talaga ako nakapag-video. Maraming ganap sa buhay ko, maraming nangyari. And to the point na unforgettable na yun na nangyari. So, baka maikwento ko next time, no, na gumawa akong video. So, mamaya, habang antayin ko yung lens ng para dun sa salamin ko, mag-iikot muna ako and magsisimba since malapit dun yung Quiapo Church. And then after that, pag nakuha ko na or pag wala pa, so mag-iikot-ikot muna ako and maghanap ako ng ukay. Maghanap ako ng mga damit and pants na for gala and for office outfit. Yung pinakalas na lalagay ko kasi I'm done na. This is the Beauty Mist from Lux Organics. So, anday ko lang siya mag-dry and then okay na. This is my final look and yeah. Bye. See you! Hi, it's me again. Today, isi-share ko sa inyo yung mga clothes from Ukay dun sa Quiapo. Aside from pagpapagawa ng eyeglasses lens kasi tumaas yung grade ng mata ko, kaya yung lens na lang yung pinagawa ko. Habang nag-aantay kami sa lens, nag-ikot-ikot muna kami dun and then I bought some clothes from Ukay. Kaunti lang naman siya. Plus, meron dumating na parcel. At medyo inantay ko siya talaga. At gusto ko siya i-share sa inyo. Kasi, madadagdag na naman siya sa collections ko. Which is yung perfume from Sugar Dolls. Naka-plastic ko siya. And hindi pa nalalabhan. And ayoko pa suotin. First, this cloth. So, I don't know kung makikita niyo. So, aatras pa ako. So, ayan siya. Yan. Ayan, may par siyang kabel dito. Sa, ano ba tawag dito? Sa manggas. Yan, par siyang kabel. Pwede siya pang office. Actually, binili ko talaga to para pang office ko eh. Office outfit. Ayan, meron siyang patali dito. Ba't ang daming tali? So, apat yung tali. Paano yun? So, ito yung brand niya. So, nabili ko lang siya ng 50 pesos. The next one I got is ito. May pa flower siya. So, maganda siyang i-turn sa leggings or jeans. Hindi siya long sleeve eh. So, bali, semi-long sleeve. So, I bought it for only 70 pesos. The next one is this. Parang siyang, pang outer layer. Parang semi-crop top naman siya. Yeah, parang semi-crop top siya. Plain black. So, ayun. In the size medium. Maganda siya i-turn sa mga light colors or something dark. Wag lang mag-black. Nabili ko siya ng 70 pesos din. Kasabayan siya nung nauna ko.
Next one is this leopard print. Aray. So, meron siyang paganyan sa manggas niya. Yan. For me, itatak in ko na lang to. Sampang bottom, like jeans or black jeans or trouser. So, nabili ko rin siya ng 70 pesos. So, next one na nabili ko is this one. Semi-crop top siya and then long sleeve. So, long sleeve niya. Ito yung design niya. Mga flower siya na dot. Yan. And then, ito yung tatak niya. May tag pa siya, no? Size niya extra small. So, manifesting na yeah, magkakasya to sa akin. Feeling ko kasya sa akin. Wait nyo lang. Bili ko rin siya ng 70 pesos. Okay, the last one that I got is this checkered hoodie crop top. Ang ganda nito. Yan. Ay. So, ayan. May pa-X pa yan. So, yan. Nabili ko lang din siya ng 70 pesos. So, ayun lang yung mga nabili kong ukay clothes. So, next time siguro yung mga pang bottom naman yung bibilin ko. So, let's proceed sa parcel na dumating sa akin, which is yung perfume from Sugar Dolls. So, ito siya. So, as in, alcoholan ko lang to. And hindi ko pa siya inopen. So, iniisip ko kung isi-share ko siya sa inyo. So, ito. Sinishare ko na. So, yung binili ko, 4 siya na perfume. Na-open ko na silang 4 and nag-expect ako na medyo malaki dito. Pero, okay lang. Kasi, which is, the price is 150 each. So, ilalagay ko na lang sa description box yung shop na pinagbilan ko neto. Una ko na-open is si Date Night. So, si Date Night, pinaghalong musk and vanilla. Mabango siya. So, next is si Honey Rush. Yung scent naman ni Honey Rush is marshmallow and may halong candy. So, the third one is this Lilac Dream. So, ano naman siya? Cotton Blossom and Milk Essence. By the way, yung mga scents na binanggit ko ay galing din sa nila kasi nag-search ako sa nila kung ano bang amoy nun kasi first time ko lang kumuha rin neto. The last one that I got is this Powder Puff. So, ito naman ay baby powder and chocolate frosting. So, ayun yung scent niya. Again, ilalagay ko sa description box yung link ng shop na pinagbilan ko neto. So, I think sulit na siya kasi based on the reviews na nabasa ko, napanood ko, long lasting daw talaga to. Hi, it's Megan. Today is October 1, 5:30 PM. So, today, alis kami ng boyfriend ko. We decided to go on a date kasi konti ba maglagay ng sunscreen? Wait lang. PM na pero naglalagay pa ng sunscreen. Wala lang. Sunscreen is life. So, may pupuntahan kaming cafe which is yung Cafe Roo sa Malate, Manila. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pupuntahan na place. So, I know, a lot of you alam na yun. Pero, syempre, for the first timer, why not, diba? Syempre, pupunta ako ng date. Kaya, ba't di mag-ayos, diba? Paras kami busy sa trabaho. Ako, Monday to Friday, pasok ko siya. Monday to Saturday. So, linggo na lang ang inaasahan namin para magkita kami. Life update sa buhay ay... Ano ba life update ko? Wala masyadong life update. Sa karamihan sa inyo, hindi alam na
I had an accident last May 2023. Yeah, to be exact. Sa karamihan sa inyo, hindi alam na I had an accident last May 2023. Yeah, to be exact. So, papasok ako sa work, and then nagbamotor ako, and then boogs, ayun na, yun, nagkaroon ako ng fracture sa left elbow ko, pero hindi naman siya masyadong malala, no? Pero to the point na tatahiin, walang ganun nangyari, as in kinas lang yung left elbow ko. But the thing is, syempre unforgettable naman yung araw na yun, unforgettable din yung moment na yun, no? It's really hard, syempre. Medyo traumatic siya for me. Kasi until now, hindi pa ako nakakabalik sa pagmamotor. And nag-stop muna talaga ako. Dahil nga sa nangyari. Kasi yung left elbow ko, kailangan siyang i-therapy. Because hindi siya straight. Hindi siya straight sa normal elbow na meron tayo. So, ayun, ang nangyayari sa akin. I have problem kasi sabi sa akin ng orthopedic last na ano ko, nung tinanggal yung cast ko, i-exercise ko lang daw yun and then babalik na daw siya sa dati, as in sa straight. So, syempre doktor, sinunod ko siya. Wala naman akong hinaing maliban doon, no? Kasi alam kong doktor siya, so alam niya naman yun. Hindi ko alam, basta ayun, magulo talaga. So yun, to the point na nanonood na ako sa YouTube ng mga tutorial kung paano ko i-exercise yung elbow ko. So ginagawa ko naman talaga siya. Actually, hindi ko siya ginagawa ng once a day. Ginagawa ko siya ng twice a day talaga. Para talaga bumalik yung, kasi gusto ko na talaga bumalik yung sa dati yung ano ko yung elbow ko na straight para makakilos ako ng normal. Kasi ang hirap talaga, ang hirap kumilos pag hindi, alam mo sa sarili mo na hindi normal yung galaw mo, meron kang limitation ng galaw, tapos lagi lang yung right yung ginagamit mo, mas ginagamit mo yung right mo. So ayun ang nangyari. So yun yung ginagawa ko excuse me, for the past few months. Siguro umabot kasi June tinanggal yung cast ko. So June, July, siguro nag-start ako August na 2023, nag-start na ako ng, sabi ko, ba't parang wala nangyayari, walang nagbabago sa left elbow ko. So I decided na talaga na desperate na ako, sabi ko, parang wala nangyayari kailangan ko na to ipa-therapy. Ina-check ko na, nagpa-rehab na ako. So ayun nga, no, as per ng therapist, na medyo tumitigas na yung aking buto. Dapat daw, pagkatapos ng cast, dapat parang sinabi na ng doktor na need ko magpa-therapy para bumalik talaga agad. But the thing is, hindi ganun yung nangyari. Kaya nagiging mahirap siya to straighten my elbow. So, ayun. Until now, hindi ko pa siya masabi na straight siya. Kasi parang kulang pa ako ng 20 to 30%. So, yun yung life update ko. So, more on therapy. Siguro nakakaano na ako. Magte-12 na ako. 12 session ng therapy. So, kaya nasabi ko ng 20 to 30% na lang yung kailangan. Kasi, paano ba yung ganito kasi yung nakaganyan yung elbow ko. So, habang tumatagal tayo na therapy, ganyan. So, feeling ko, hindi ko alam kung nakikita niya, ganyan na lang siya. So, lalaya ako ng konti, ganyan ang nangyayari sa elbow. Ganyan na lang, yan. Right to right elbow ko to. So, ganyan pa siya. So, hindi pa siya straight na ganyan pa. So, around 6 PM, darating na yung aking sundo. So, tama lang. Bilis ko lang mag-ayos. So, yun lang naman yung life update ko. As in, wala lang ibang wala lang masyadong ganap sa buhay ko. As in, ngayon lang ako lalabas ulit. So, yung gagamitin ko, kakarating lang nito, in-order ko to sa, sa shop, sa TikTok shop. Yan.
This is the Focallure Air Fit Matte Liquid Lipstick. So, ayun, naghahanap kasi ako ng lip tint. Kasi yung lip tint, hindi siya, natatanggal agad. So, last kong ilalagay itong aking Beauty Mist. This is the Lux Organics by Antlitz. So, ayan. So, I'm done doing my makeup and tapos na rin mag-ayos. So, I'm ready na umalis. So, mag-body mist na lang ako. This is a Blue Monday. So, nabili ko siya sa saan ba siya nabili? Sa Landmark. So, ayan. In fairness sa kanya, ang tagal din mawala. So, dito maglalagay. So, yun. Pag nagpapabango kasi ako. Hindi naman sa pinapaligo, pero parang ganun na rin yun. Hindi ko kasi gaano naamoy yung sarili ko. Gusto ko pag nagpabango ko, maamoy ko. So, para yun yung cue ko na ay mabango na.